kaya nangyari kay Noah? Ilang araw na hindi pumapasok ah. Hala, si boss. Hello po, sir. Ano? Natawagan mo na ba si Noah? Sir, sinusubukan ko po, pero wala po talaga eh. Kahit po sa Facebook at IG, hindi po siya nagre-reply. Kailangan mo na yung makausap dahil ilang araw na yung absent. Yung client nyo, nirarush na yung department. Sige po, sir, subukan ko na lang po ulit. Uy, si Noah. Hello, Noah. Anong nangyari sa'yo? Ayos ka lang ba? Okay lang ako. Ilang beses na rin kita sinubukan tawagan. Pinuntahan na rin kita sa bahay mo. Wala ka. Asan ka ba? Sorry. Umalis lang ako pero okay na ako. Nakauwi na ako. Mabuti naman. Gusto mo puntahan kita? Wag na. Magkita na lang tayo bukas sa Village Cup. Okay, sige, sige. Kege, ingat. Ano ba talagang nangyari sa'yo? Nagpakalayo-layo muna ako. Kailangan ko lang huminga saglit. Huminga? Bakit? Anong nangyari? Sa trabaho ba? Hindi. Simula kasi nung graduate tayo, ang dami nang pumapasok sa isip ko na hindi ko na maalis-alis. Dahil ba ito sa pagbabalik na Abigail? Alam mo, nandito si Abigail? Nagkita na kami nung nakaraan. Alam mo bang... Pwede ba? Huwag mo na natin siya pag-usapan. Nagkasakit siya, Noah. Kaya siya umalis. Kinailangan niyang pumunta ng Amerika ng biglaan para magpagamot doon. Ginusto niya magpaalam sa atin, pero hindi siya pinayagan. For her to focus sa medications niya. Hindi niya rin kagustuhang masaktan ka, Noah. Kitang-kita ko sa mga mata ni Abigail kung gaano ka pa rin niya kamahal. Ayaw niyang sabihin ito sa'yo, pero papalayain ka na raw niya. Dahil hindi niya na kayang makita nagkakaganyan ka dahil sa kanya.
Kaya sa mga oras na ito, babalik na siya ng Amerika at hindi na babalik pa. Abigail? Tao po. Abigail?
iniwan mo kulit.
Ha? Paano napunta sa'yo yan? Akala ko nawala ko na yan, Un. Nakita ko to sa kwarto mo nung nakaraan. Habang kausap ko yung tita mo. Ha? Kinuha ko to dahil akala ko hindi ka nababalik pa. Ito sana magsisilbing alaala mo sa akin. Pero nagbago na ang lahat. Sa pagkakataong ito, hindi na lang ikaw ang magsusulat dito. Dalawa na tayong guguhit at susulat ng ating kwento. Isang kwento na babalik-balikan natin sa mga oras na sinusubok tayo ng panahon. Ito rin na magpapaalala sa atin kung gaano pinagtibay ng pagkakataon ng ating pagmamahalan. Dalawa na tayo ngayon, pero pinag-isa para sa iisang hangarin. Ang mahalin at samahan ng isa't isa habang buhay. Abigail, naging malaking rason ka ng pagbabago ko noon at ngayon. Dahil sa'yo, binigyan mo ng dahilan at kulay ang aking buhay. Naging malapit man sa atin ang pagkakataon. Ngunit mas nanay ang pagmamahalan natin para sa isa't isa. Sa iyong pagbabalik sa akin, hindi na ako muling matatakot. Hindi na ako maluluwag pa. Handa na akong harapin ang kinabukasan na kasama ka. Abigail, will you marry me? Yes. Kailan ka ba nakauwi? Nung isang araw pa. Kaso paalis na rin ako sa Makalawa. Ang bilis naman. Pre. May nasikaso lang ako dito. Kumusta naman ang Canada? Ilang taon na rin ah. Okay naman. So far, so good. Nagkita na ba kayo ni Anya? Oo naman, kahapon. Yan tayo eh. Nauna pa talaga si Anya kaysa sa amin dalawa eh. Ganun talaga. Oo nga pala, may balita ako. Ano? She said yes. Seryoso? Nice, congrats! Congrats, pre. After all these years, no? Kayo talaga tinadhana? Oo nga eh. Kala ko nga wala na pero yun. So, kailan ang kasal? Wala pa, pero probably early next year. Uy, pre, sabihan mo ako para makauwi ako. Subukan ko gawa ng paraan. Sure, will do. Oy, Patrick, yung proposal natin sa client, ikaw na bahala ah. Tapos yung plate, ako na lang gagawa, ha? Sige. Pre, Oh, ba't ka mag-isa dito? wala. Nagmumuni-muni lang. Okay ka lang? Oo naman. Bakit? Masaya ka ba talaga for no one, Abigail? Siyempre. Best friend ko si Noah eh. Tapos kaibigan ko pa si Abigail. Sigurado ka?
Bakit ba? Wala naman. May alam ba si Abigail? About what? Sa feelings mo sa kanya? Ha? Anong feelings? Pre, matagal na rin kitang kilala. Tsaka brother, obvious naman since high school. Ha? Don't worry. You don't need to explain naman. Pero I just want to compliment you kasi mas pinili mong paraya para sa kaibigan natin. Hindi biro yung ginawa mong pagtatago ng nararamdaman kay Abigail. Saludo ako sa'yo, pre. You endured the pain for a long time, pero hindi na-sacrifice yung friendship niya ni Noah at Abigail. Don't worry, hindi ko sasabihin to kay Noah. Thank you, pre. Bobby! Oh, hi Bobby! I miss you. I miss you too. Asa ka ngayon? Pauwi lang ng house saglit and then balik ng office. Why? Wala naman po. Ikaw, where are you? Andito ako kay Naomi. Nag-aantay lang kami kay Ate Abigail. Magpi-fitting kasi kami. Fitting? Para saan? Tsaka bakit ka napatawag? Is there something wrong? Wala naman. Pero kailangan mo umuwi next month. Ha? Why? Kasi kasal na ni Kuya Noah. Attend ka, parang may partner ako. Ganun ba? Hindi ako makakauwi next month, Bobby. May mga scheduled travels ako for my work. Gawan mo ng paraan, Bobby. Please. I'll try, Bobby. Pero hindi ako magpapromise, ha? Okay. Mag-iingat ka dyan. Love you. Bobby. Will do. I love you too. Bye. Alright. Take care, Bobby, okay? Bye-bye. Noah and Abigail, it is our hope and our prayer that as you begin this new life as husband and wife, and soon to be a mother and father to your children, naway panatilihin ninyo ang apoy ng pagmamahal para sa isa't isa, and always put God in the center of your relationship. Bago ka dumating, yung buhay ko ay parang nasa isang routine lang. Paulit-ulit, hindi nag-e-evolve. Pero, when you came into my life, binago mo ang cycle ng buhay ko. You gave me a roller coaster ride where I could show another side of me na hindi ko na ipapakita sa iba. Few years back, wala akong pinagtutuunan ng pansin maliban sa pagpapagaling ko, and then I met you.
A nonchalant guy who I bump into at the stairs who saw how clumsy I am. I really have no intention to like or love someone that time. But when I saw you, everything changed. It felt different. I felt peace. Ikaw kasi yung lalaking hindi na kailangan ng kahit anong pagpapanggap para lang tanggapin ako. Parang kailan lang nung nakita tayo ng hindi sinasadya. Nauna ang hiya, ngunit nauwi rin sa saya. Lahat po tayo ay may kakaibang pagpapakita ng pag-ibig. May iba na dinadaan sa regalo. May umiibig sa pamamagitan ng pagbibigay ng oras. May umiibig sa pagbibigay ng kanilang presensya. May umiibig sa pamamagitan ng kanilang pagkapit o paghawak sa mga tao. Sa pagyakap, sa pagkalik o marahil sa pagtapit. Pero meron pa kayang hihigit sa pag-ibig nila Noah at Abigail na kahit pinaglayo sila ng biglaan, ay nagawa nilang hintayin ng isa't isa. Kahit walang kasiguraduhan. Hanggat nararamdaman nila ang pagmamahal na ito na pagmamahal din ng Diyos. Nakapag-aantay talaga ang pagmamahal. And that's what I've proven in the past 7 years. Nagsimula ang lahat sa simpleng high school mate at ngayon mauuwi rin sa high soulmate. Your love made me fight my illness more, even though bigla akong nawala sa tabi mo. And I'm really sorry for that. But despite of it, your love remains in my heart. Totoo nga yung sinasabi nila na love will always find its way back to you if it's meant for you. I wanted you to know how thankful I am because you didn't give up your love for me, kahit naiwan kita sa ere. With you, I am myself. And now I can't imagine my future without you beside me. Ang daming nangyari sa lumipas na taon. Maraming magsasabi na kakaiba ang storya natin. Ito ay dahil mas pinagtibay tayo ng panahon na kahit pinaglayo tayo ng pagkakataon, babalik at babalik pa rin tayo sa isa't isa sa tamang panahon. I love you more than anything, my love. Now that we are in front of God, I vow to cherish you, to honor you, and to support you in all what you do. I promise to be your rock, your confidant, and your partner in every adventure that awaits us. In the name of God, I, Noah Alexander Mendoza, take you, Abigail Nicole Santos, to be my lawfully lovely wife, to have and to hold from this day forward, for better, for worse, for richer, for poorer, in sickness and in health, to love and to cherish, until parted by death. In the name of God, I, Abigail Nicole Santos, take you, Noah Alexander Mendoza, to be my husband, to have and to hold from this day forward, for better, for worse, for richer, for poorer, in sickness and in health, to love and to cherish, until parted by death.